Naniniwala ba kayo sa mga swang, elemento, shapeshifters, skinwalkers, engkanto? Kung oo, pag-uusapan natin yan ngayon. Hi guys, welcome back to our channel. This is me again, Ed Beast. And kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in story format, sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa mga bago nating episode. Kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Before natin simulan yung ating kwento, may narinig akong storya na nangyari sa Pilipinas. In fact, nangyari ito sa NAIA. Ang nagkwento nito ay isang empleyado. Mga panahong yun, may isang tao daw dumating sa airport na mukhang Pilipino naman. Mukha pa nga daw itong OFW. So nung in-approach na ito, ay nagulat siya nung hindi niya maintindihan yung lengguwahe na gamit ng taong to. Never pa niya narinig ito at hindi niya alam kung saan nanggagaling or anong bansa ito. Nagtanong na siya sa kanyang mga superior, ngunit walang makapagpaliwanag or makapagsabi sa kanya kung anong lengguwahe rin ito. Medyo nagtaka rin yung lahat nung binigay nito ng kanyang passport, dahil yung flag na gamit niya sa passport niya ay never pa nila nakita. Dahil dito ay medyo na-alarma yung lahat at nag-decide silang i-hold yung taong ito sa holding area and investigate pa further yung case na to. Tumawag sila ng NBI and it is believed na interview itong taong to and hindi rin maintindihan ng mga NBI yung lingwahe ng taong to. So, nag-decide sila na tumawag ng mga scientists and scholars. Pero sabi nga ng mga scholars na yun and scientists, yung result na makukuha nila sa data na meron tungkol sa taong ito, it will take a day pa daw. So, parang bukas pa lalabas yung result. So, yung mga staff na nandoon ay umuwi na muna. Pinauwi sila para magpapahinga. So, nung bumalik sa trabaho, yung nagkwento nito, naging gulat niya na medyo nagkakagulo daw lahat doon sa NAIA, yung mga staff. Kahit sobrang daming bantay daw sa holding area na yun, kasi pinapaniwalaan nilang alien tong taong to na encounter nila. So, dahil dito, nagkakagulo na sila dahil yung taong na nasa holding area wala na. Naglaho na parang bulat. Malaking question sa kanila kung ano nangyari, paano nakalabas ito, anong ginawa nito para makalabas lang ng walang nakakita. Nung mabas yung resulta ng mga scholars nung nag-study nung passport ng taong to, na-identify nila kung anong language yung ginamit sa passport na yun. Sabi nila, parang old language ito, no? Parang alibata. Kaya na-dissect nila, no? Kung taga saan yung taong to. Ang nakasulat daw sa passport ng taong to ay City of Biringan. Laking gulat ng lahat sa resultang yun. Kahit ako nagulat rin. Alam ng lahat ng taga-Pilipinas kung ano yung Biringan City. And it is an urban legend. It is a myth, yung city to. And wala pa talaga ang nakapag-prove 100% no, na nag-exist ito. Pero dahil sa nangyaring to, no, nagkaroon ng maliit na chance of proof no, na nag-exist talaga yung Biringan City.
kahit ako, napawonder rin ako nung paano nangyari yun. Pero, mysteries sometimes can hardly be explained. So, ngayon, gusto ko mag-focus sa mga kwentong shapeshifters, aswang, and skinwalkers. So, ano ba ang mga skinwalker, aswang, o mga shapeshifter? Based sa aking research, they are healers, mga nanggagamot. And mabubuting tao sila daw. Pero yung mga naging masama daw, they decided to use their ability and yung knowledge na meron sila sa kasamaan. And they turn into a skinwalker, a shapeshifter, or aswang in Filipino. So yung mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay base sa mga karanasan ng mga taong sundalo, guards na nagtatrabaho sa night shift. So, ano nga ba yung ability nitong mga aswang na to, shapeshifter na to, and skinwalkers? Sa ibang bansa, it is believed na skinwalkers can transform into an animal form or any animal they want, and they say na they can be anyone. Andyan lang sila sa umaga, observing, looking for their prey, and wait for the perfect moment to attack at night. Hindi lang yun ang kanilang abilidad. Sabi nila, kaya rin doon ng aswang manin lang. It can show you illusions, and also it can communicate with you sa malayong distansya without opening their mouth. It is also believed na you can also kill a skinwalker kapag nasa animal form sila. Siguro ganun din sa mga aswang. So, based sa comparison ko sa skinwalker, shapeshifters, and aswang is parang medyo similar lang talaga sila. So, ngayon, punta tayo sa mga kwento ng mga naka-encounter nito. Isang lalaki ang nangangaso, nag-hunt siya nung time na yun sa forest, and medyo wala siyang mahuli. Wala siyang makitang target nung mga time na yun. And nagpapahinga na daw siya, and medyo palapit na daw yung dilim nung bigla siya nakita ng isang animal, or ano ba klaseng hayop ito, hindi niya mawari. Pero dahil wala nga siyang mahuli pa, and wala pa siyang pagkain sa araw na yun, so dali-dali niya kinuha yung rifle niya and pinaril niya yung animal na to. Sobrang excited niya, dali-dali siyang tumakbo sa spot kung saan niya tinamaan yung animal na yun. Pero hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Tumambad sa kanya ay kalahating hayop, kalahating tao. Pinapaniwala ang aswang yung napatay niya ng panahon na yun. Kaya ito namatay dahil nasaan yung hayop pa ito. So, sabi ng mga nakakatanda sa kanya, hindi maganda ang nagawa mo. Sabi niya, bakit? Dahil pamilya niyan ay hahanapin ka at hindi ito hihinto hanggat hindi ka nakukuha. So dahil dito napilitan yung lalaking to na lumayo at hindi muna bumalik sa lugar nila hanggang okay na yung lahat. So medyo kakaiba yung storya na yun, na nakabaril siya ng isang creature na may half animal, parang deer daw yung baba, then tao yung sa taas. So namatay talaga yung creature na yun. Yung next na kwento rin ay medyo similar dito. May naka-night shift na sundalo sa isang facility ng military. Yung lugar na to ay medyo malaki and may binabandayan na sa mga equipments na valuable sa military. So bawal talaga mga civilian doon. And also, naka-electric fence sila. So hindi basta-basta makakapasok, yung kahit sino. So yung dalawang naka-duty nung time na yun ay nagkukwentuhan,
And nagtatawanan sila. Pinag-uusapan nila yung kung anong bagong movie na lalabas. And sabay na doon nila panoorin nung pag naka-off duty na sila. Mga time na yung bigla silang nagulat nung may narinig silang tunog sa likuran nila. And paglingon nila, isang matandang lalaki na hindi nagsasalita. Dali-dali nila binunod yung mga baril nila. And sinabihan itong matandang to na itaas yung kamay niya. Ngunit hindi ito nag-respond sa kanila, no? Medyo pino-force talaga nila yung matanda na itaas ang kamay para makita nila kung may armas ba ito o wala. And bawal na bawal talaga ang civilian sa lugar na yun. So nung time na hindi talaga nagko-comply yung taong yun, pero ayaw naman nila idaan sa dahas yung sitwasyon na yun, hindi siya tawagin yung kanilang superior. Pero medyo weird, no? Yun naman ang nangyayari doon. Kasi parang nawala yung signal ng radyo nila na hindi nila matawagan yung base. So hindi sila maka-get a hold nung sa superior nila ng time na yun. Pero pagkalingon nila, biglang nawala yung matandang lalaking to. Pero kung saan nakatayo yung matandang yan, may isang malaking rabbit na basta hindi daw normal yung size nito. So, pero hindi sila taka dahil doon, no? Pero ang kinakatakutan nila is yung taong yun na biglang nawala. Dahil naalala nila yung mga equipments na meron nun, baka pumasok na ito deeper pa sa base nila and nagnakaw, no, ng mga valuable na gamit. So, tatay talaga niya tawagin yung superior and at the same time, kaya nila hanapin yung matanda. Ngayon yan, tumahanap. Nung lumapit na sila papunta sa rabbit na to, nakingulat nila nung gumalaw ito and tumalon, lagpas sa electric fence, sobrang taas. Which is hindi normal para sa isang rabbit na tumalon ng ganung kataas. So tumalon na sobrang taas, nagland sa kabilang side ng fence. So kahit na weirdohan sila sa nangyari, hindi nila lumutang pinansin, hindi nila hanapin yung matanda. Pero nakingulat nila na biglang tumayo daw yung mga balahibo nila. And paglingon nila, andun na yung matandang lalaki sa kabilang fence. Hindi pa ito nagsasalita pero nakatitig lang sa kanila. Kinilabutan yung dalawa. Lalong-lalo na nung biglang nawala ulit yung matanda. Nag-decide sila na wag na nang sabihin sa superior nila yung nangyari dahil wala naman walang equipments. Pero isang malaking misteryo, no? Kung ano ba yung ginawa ng taong yun. And paano siya maka-shape-shift. Ako, no, I've never encountered na gano'n yung mga tao na nagiging aso ba or pusa. Pero it is believed, no, even sa old times here in the Philippines, na there's a lot of shape-shifting creatures. I remember this story, no, sa Bacolod, or no, not in Bacolod. It's in Iloilo, to be exact. It is believed na yung aswang na to, yung mabait. Nung mga panahon na natagpuan nila yung aswang na to, nag-anyong bibi daw ito, nung kasabay yung mga ibang bibi na nandoon. Pero nung nahuli nila ito ay dali-dali itong humingi ng tawad sa kanila. Sabi niya, hindi naman po ako pumunta dito na para manakit, no? Hindi daw siya pumunta doon para manakit, kundi gutom na gutom lang daw talaga siya. So, kaya napilitan siya kainin yung ibang bibi sa farm na yun. Pero sabi niya na hindi niya na uulitin yun. Mamumuhay doon siya ng payapa. And dahil doon, totoo nga, namuhay ng payapa yung aswang na yun. It's believed na until now, andun pa rin siya. And magandang babae doon talaga itong aswang na to. And nagkaroon ito ng sariling pamilya ng mga magandang lahi daw talaga. Kasi yung nagkwento nito ay parang isang kapatid ng pumunta doon. Tapos parang nung first time niya daw sa lugar ay parang may naririnig daw siya na sound na weird daw talaga, na it is believed na aswang daw yun. Na aswang nga talaga, no. Tapos parang may isang matandang babae sa tindahan na in-explain yun sa lalaking yun, no, kung paano nila nalaman na aswang talaga. Sabi niya may oil daw siya doon, no. Pag may malapit na aswang ay kukulo daw yung oil na yun. So sakto nakita nila yung babaeng yun mapunta sa tindahan para bumili. Eh nung nandun na nga sa tindahan mismo yung aswang, ay kumulo daw yung oil na meron doon sa bote. Ay umapaw ito. So
So, nung nakaalis na yung aswang ay naniwala no, lalaking to. And sabi ng matandang babae sa lalaki ay hindi siya dapat mag-alala. Dahil matagal na naninirahan yung aswang na yun doon. And walang ginagalaw na kahit sino. So, mabait na yung aswang na yun. And peaceful na yung lugar na yun. This is the first time na nakarinig ako na itong story na mabait na aswang. We can never judge anyone or anything na hindi parehas sa atin. Pero I'm not saying no, it's safe to trust them. So, continue tayo no, sa ibang mga experiences ng mga tao. No? Siguro itong pinaka na weirdohan talaga ako na story. Isang sundalo na mag-guard duty sa isang forest. Pero itong taong to, hindi ito matatakutin. Itong sundalong to, mahilig talaga siyang mag-isa. Scout ranger siya. So, pag mag-isa siya, natutuwa siya nung kasiwa daw sa gabal, makapagbasa siya ng libro, makaka-relax siya. So, deep sa forest na yung station niya ng mga time na yun. And gusto niya yun, kasi scout ranger siya eh. Yung mga times na yun, nung ano siya sa forest ay may narinig siyang sobrang lakas na parang kalabog sa labas. Sa mga punuan. Para daw may something na bumunggo o bumangga sa isang malaking puno. And nag-make ng weird sound. So sinundan niya daw yung tunog nung kung saan nanggagaling. Hanggang makarating siya sa point na nakita niya na kung ano ito. Isa itong malaking deer na may malalaking antlers. Inuuntog yung ulo nito papunta sa puno. And sabi nga nila, crack open na yung ulo nito. And parang nakulog na daw yung mga mata ng deer na yun. No? And duguan nito, sobrang duguan. Laking gulat siya sa nakita niya. And imbes na bunutin niya daw yung baril niya, hindi niya daw alam anong gagawin niya. Sobrang takot. So, katulad na sinabi ko kanina, no? It can communicate no, without opening its mouth. No? Parang telepathy na sa isip mo lang siya magsasalita. And also, di ba, it can show you illusion. So, it is possible na yung nakikita niya is illusion. Pero, balik tayo sa kwento no, na habang ginagawa ito ng animal, siguro bigla, seconds after nung nakita niya ito, bigla ito yung huminto, nag-anyong tao, lumingon sa kanya. No? And kahit madilim yung lugar, nagsalita ito sa isipan niya and sinabing, alam ko, andyan ka, nakatingin sa akin, nakikita rin kita. Sobrang takot niya, tumakbo siya palayo and dali-dali siya sumakay sa kotse niya and umalis sa forest na yun. It is possible na puro illusion na yung nakita niya, no? Pero weird things happen in the forest. Eh, noong una, kahit sabi ko sa inyo, noong una, hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. No? Pero marami nang nagkwento sa akin, mga experiences nila. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. No? Kahit sa US, may mga ganun. And tawag nga nila sa aswang nila doon is skinwalkers. So, yun yung ating mga kwento and mga experiences ng mga taong naka-encounter ng mga engkanto, aswang, shapeshifter, and skinwalkers. So hopefully nagustuhan nyo itong episode na to. And before natin i-end yung video na to, sa mga hindi pa nag-like ng video na to, hit the like button para marami ang makapanood nito. And try natin paabutin ng 500 likes ang video na to. And for our new viewers, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago nating episode. Yung next episode natin is about college horror stories. Kaya nga dito lang tayo hanggang sa susunod.